10 days ago ay tinuruan ko si Gab ng drop. At ngayon naman ay tuturuan ko siya ng panibagong footwork at yun ay ang step-step cross. At dahil napansin ko na ang ganda na ng improvement ni Gab noong mga nakaraang laro namin, ay naisipan kong dagdagan na ang training footwork na ginagawa namin. At eto na nga, mag-e-ensayo na kami. Kaya pinastart ko na siya ng warm-up and stretching dahil talagang mapapagod siya sa gagawin namin ngayon. Maya-maya lamang ay in-explain ko na sa kanya kung ano ang detalye ng step-step cross. Okay, yung drop na, alam mo? Okay, di mo makakalimutan yun ha. Okay, now marami tayong idadagdag na footwork dun sa drop na yun. Ngayon, ang gagawin natin is yung step-step cross. Okay, bakit sa step-step cross? You will make 2 steps before you cross, which is this one. First step. Second step. Now move your shoulder, your hips, yung bola extend, balik. Step. Beside dito sa unang nakalapag na paa. Pag plant, extend. Move, hips, shoulders. Gets mo? Hanggang sa bumilis. So yan yung movement niya. Get me? This is the part where you go up. This is the part where you go down, up, down, up, down, up, down. Hayaan mo lang mag-roll yung bola sa kamay mo. Ayan o. Nagro-roll yung bola. Get mo? Roll, roll, roll. Now, ang difference nung step-step cross sa drop, when you drop, almost the same kasi yung footwork eh. But the difference is when you drop, it's more on attacking forward. Drop, atake ka forward. Okay, so paulit-ulit muna. Yan. Bagalan mo lang muna. Sige lang. Sige. Huwag mo isasama yung nasa likod. Gab, huwag mo tigisan yung nasa likod. Ganito itsura mo eh. Naka-straight eh. Gab, i-bend mo yan oh. Bend. Ito. Ayun oh, bend. Oh. Oh. Sa umpisa ay kitang-kitang awkward ang galaw ni Gab. Hindi pa siya komportable at nangangapa. Tapos yung paa sa likod, naka-plant, huwag mo isasama. Nagigets mo? Sige lang, mabagal lang. It looks awkward at first. Ayun o, ang awkward niya tignan sa ngayon, pero gaganda yan, unti-unti. Stop! With me? Now, unti-unti, we want this to be wide enough. Okay, now from that position, itong bola should be a little bit here. Okay, medyo ma-extend mo siya dito. You get me? Hindi pwedeng malapit yan sa katawan dito. You get me? Kailangan ma-extend mo yan dito. Unti-unti. You get me? Ready? Yan lang, mabagal lang muna. Importante lang muna mag-gets mo yung rhythm. Rhythm yan eh. At dahil first time ni Gab na gagawin to, ay pinagawa ko muna sa kanya ng mabagal. Ang importante dito ay yung rhythm at masanay muna siya dun sa movement na kailangan niyang gawin. Just go slow. Okay, pakiramdaman mo lang muna. Nawawala ka sa gitna. Nasaan na yung cone? Mali din ang lapag ng footwork niya na agad ko namang kinorek. Kaya nandyan yan because I want you to stay right in front of the cone every time pagtapos ng cross. Pag napupunta ka na sa left or right, ibig sabihin, nawawala ka sa balance. May mga moment na mas napapaboran yung right, may mga moment na mas napapaboran yung left. Kaya kapag bumalik ka, papansin mo, wala ka na sa gitna. That's why I want you to go slow first kasi gusto ko muna makita kung equal ba yung movement mo sa left and right. Okay, let's go. Wala pa sa kalagitnaan ay kitang-kita na ang pagod ni Gab at agad akong napaisip kung kaya niya pa bang tapusin ang ensayo. Pero hindi ko inakala na sa mga susunod na sets ay ito ang kanyang gagawin. Okay, ready, set, go! Detect speed. Next one, 1, 2, 10, 12, 13, 14, wide, wide, wide. 15, konti na lang, Gab, don't slow down. 5, nice one, okay, okay, stop, okay na. Ayun na muna. Coach.
At lalo ako napabilib kay Gab dahil sa pinakita niyang attitude. At siguro yun na rin ang dahilan kung bakit ang bilis niya mag-improve. Okay, so this is just the first session na ginagawa ni Gab yung step-step course na yun. Merong a little bit of, kumbaga, awkward sa galaw niya. Konti na kailangan natin pang i-adjust. Pero speed, nung pinabilisan ko na, medyo kinaya na niya. Meron lang adjustment sa bola dahil masyadong mataas na pupunta sa likod. Gab, okay, this is how you look like. When you cross, masyadong nandito. Extend lang natin, Gab, from here. Lagay mo lang dito. Extend dito. Okay, adjust lang natin. For a first-timer, that's a very good job pagdating dito sa footwork na to. Sobrang daming footwork movements na magagawa from this drill. Kaya yun ang umpisahan natin. This is the second footwork na inaaral namin ni Gab. First is drop. Ngayon naman ay step-step crossing, which is very important. Good job yung Gab, ha? Dumating na kami sa huling set at dito ay mas challenge ko si Gab. Gab, focus, ha? Mas mabilis kaysa kanina. Okay, ang ganda ng performance mo kanina. Try to beat that kind of performance, pero napakaganda ng height mo. You know when to go low. Pagdating sa gitna, you relax, and then you explode again. Okay, apply mo lang lahat ng details, but this time faster. Ready? Next one. 1, 2, 3, 4, 5. Stop. Nice one, Gab. Good job. Good job. Gab, all out. Okay? So, Gab, full speed, ha? Ready? Go! Nice one. 1. Nice one. Good job. Kuha. Ready, set, go! Nice one. 1. Nice one. Perfect. Go! Nice one. 1, 2, 3, 4, 5. Lumiliit. 6. Nice one. Extend. 7. Sige lang, pagod ka na. Nice one. Laban. 9. 10. Last 5. 1. Nice one. Tuloy, tuloy. Balik, balik, balik. Go. Last 5. Go. Gab, yung speed, yung speed, yung speed. Come on, come on. Laban, laban, laban. Ready. Go. Nice one. 11. 12. Go. 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 Nice one. Come on. 12. 13. 14. 15. Good job. Good job. Good job, Gab. Yung last 7 counts ni Gab, simula ng 8, 9, 10, naramdaman mo na talaga yung pagod ng legs niya. Hindi na masyado sumusunod. Pero what's good about dun sa ginawa niya is pinilit niya talagang tapusin. Dumami yung mistakes pagdating sa dulo, which is that is one of the most perfect way to end your training. More mistakes talaga pagdating sa dulo. Kasi mas pagod ka na, syempre. Pero kung alam mo yung patapos ka na, tas lalo kang hindi nagkamali, ibig sabihin lalo kang nag-iingat, lalo kang natatakot magkamali. Sayang yung pagkakataon kasi yun yung mga moments na mas malaki sana yung may improve mo pag nandun na yung pagod, ayaw na sumabay ng legs mo, ayaw na sumabay ng katawan mo. And ito na lang yung natitirang tibay na meron ka. Kung dun sa last parts, kaya mong all out, mag-focus at hindi magpatalo sa pagod, andun yung mas pinakamalaking improvement na pwede mong makuha dun sa session na gagawin mo. And sa nakita yung nangyari kay Gab, mas marami yung naging mistake sa dulo. Pero bumagal man siya. Pero naniniwala ako, yun yung max speed na kaya niya gawin at that moment, lalo na dun sa last 3 counts. Kaya that's the most, kumbaga, one of the best ways to end your training by making more mistakes. It means hindi ka natatakot magkamali. And you're not sacrificing the details and speed, the effort na pwede mo ibigay dun sa ensayo mo. Kaya Gab, good job ka. Good job, good job, good job. Come on. Rest now, rest now, rest now, rest. Sa loob lamang ng 10 araw ay ang laki na ng in-improve ni Gab. Pagdating sa ball handling, speed, at maging sa totoong laro. Alam ko malayo pa kami sa gusto naming marating. Pero nakakatuwa lang na sa loob ng 10 araw ay napakalaki na ng progress. Kaya't samahan at sabayan nyo kami sa ginagawa naming ensayo. At magkita-kita tayo sa susunod na video. $10 days. Ganun na siya gumalaw. We have 355 days left.